Ang Moldova ay isang maliit ngunit kawili-wiling bansa. Sagana dito ang alak at masarap ang mamaliga. Ngunit hindi lang iyon ang nakaka-interes. Sa Transnistria, parte ng Moldova, may kakaibang plastik na barya. Marahil hindi mo ito alam. Totoo ang mga baryang ito. Pwede itong gamitin sa tindahan. Ginawa ito para hindi masira. Mahal ang metal at madalas nawawala ang barya. May mga larawan ito ng gusali, hayop at halaman. Wala nito sa labas ng rehiyon. Akala ng turista ay souvenir lang. Ngunit opisyal itong pera. Makakabili ka ng tinapay o pamasahe. Nakakagulat ito sa mga bagong dating. Sa ilalim ng Chisinau, may daan-daang kilometro ng tunnel. Dati itong pinagkukunan ng bato. Ngayon, ito ang malalaking seller ng alak sa Craiova at Miles Timisi. Mga kalye rito ay ayon sa uri ng alak. May mga sasakyang dekuryente. 12 degrees ang temperatura buong taon. Sa Craiova, sabi ng alamat na ligaw si Gagarin pagkatapos ng pagtikim. Sa Milesti, mahigit 2 milyong bote ang nakaimbak. Ito ay isang tunay na lungsod sa ilalim ng lupa. Ang hangin dito ay amoy roble at ubas. Ang mga pader ay nag-iingat ng lasa ng panahon. Sa Hilaga, may malaking kuwebang Cinderella. Nakatago ito sa ilalim ng Craiova. Inaaral ito ng mga siyentista sa loob ng dekada. Wala pa rin silang makitang katapusan. Abot-abot ang haba ng mga pasilyo. Kumikinang ang mga puting kristal. May mga lawa ring sumisikat sa ilalim. Marupok ang gypsum. Anumang galaw ay pwedeng magpaguho sa kisame. Kaya ang mga speleologists ay dahan-dahang gumagalaw. Sentimetro-sentimetro ang kanilang lakad. Ito ang isa sa pinakamahabang labirinto sa Europa. Kahit bihasang mananaliksik ay ramdam ang paghinga ng lupa. Sa gitna ng bansa, sa ibabaw ng Ilog Road, matatagpuan ang monasteryo ng Lumang Orhei. Direkta itong inukit sa bato, mga selda, makitid na lagusan, maliit na simbahan at kampana na umaalingongaw sa lambak. Malapit dito ang bakas ng mga kuta at sinaunang tirahan. Mula sa itaas, makikita kung paano bumubuo ng liko ang ilog sa paligid ng bundok. Kapag tiningnan mula sa bangin, tila huminto ang oras. Ito ay lugar kung saan nagkaisa ang pananampalataya at kalikasan. Bawat bato ay nagkukwento ng kasaysayan ng Moldova. Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng Moldova ang Araw ng Alak. Nagiging malaking perya ang sentro ng Chisinau. Nag-aalok dito ng pinakamagandang alak ang daan-daang gawaan. May tumutugtog na musika, sumasayaw at kumakanta ang mga tao. Mismong presidente ay lumalabas kasama ang baso ng alak. Ito ay pagdiriwang ng ani, paggawa at sining. Para sa mga Moldovan, hindi lang inumin ang alak. Bahagi ito ng kanilang kaluluwa. Sa araw na ito, amoy ubas at tinapay ang lungsod. Nakangiti ang buong bansa. May mga bisitang hindi nakakatagal at humihiga sa bangkita. Ngunit walang sino mang humusga sa kanila dahil dito. Noong 1858, inilabas ng Moldova ang unang selyo na may ulo ng baka. Sila ay inilimbag ng mano-mano at halos lahat ay nawala na. Ngayon, hinahanap sila ng mga kolektor sa buong mundo. Umaabot sa libu-libong euro ang kanilang halaga. Tinatawag ang mga selyong ito na cap de bouc o ulo ng baka. Ang maliit na piraso ng papel ay naging simbolo ng kalayaan at alaala. Lumabas ito bago pa man ang bansa na ating kilala ngayon. Maraming pamilya umaasa sa kamag-anak sa Europa. Halos ika-4 na bahagi ng GDP ang padala mula ibang bansa. Pera ang nagpatayo ng bahay, nagpaaral ng bata at nagbukas ng tindahan. Unang apektado ang Moldova sa krisis ng Europa. Ito'y ekonomiya ng pagmamahal at pangungulila. Umalis ang tao para tumulong sa kapamilya. Buhay ang bansa sa init ng pagmamahal na dala ng pera. Si Alexander Pushkin na ipinatapon mula sa Petersburg ay nanirahan sa Chisinau ng 2 taon. Dito, sumulat siya ng tula, naglakad sa mga pamilihan at nakipagtalo sa mga opisyal. Nakinig din siya sa mga awit ng Roma na nagbigay inspirasyon sa kanyang tulang, The Gypsies. Ang bahay kung saan siya nanirahan ay naging museo. May plaka roon na may sipi mula sa kanya tungkol sa kalayaan. Sabi ng mga lokal, malungkot siyang dumating ngunit umalis siyang dakila. Totoo nga, ang Moldova ay naging lugar para sa kanya. Doon, ang kanyang pagkatapon ay naging inspirasyon. Sa Moldova, walang langis, ngunit sagana sa Nuez. Mga kilometrong puno ng walnut ang nakahilera sa kalsada. Tuwing taglagas, nangangalap ang pamilya, nagpapatuyo, nagbebenta ng bunga. Ito ang pangalawang pangunahing export kasunod ng alak. Bawat Setyembre, umuugong ang bansa sa tunog ng martilyo. Nagpapakain ito ng libu-libong tao. Pambansang yaman ng Nuez. Kahit bata, batid na, Nuez ay hatid pera at swerte. Sa Moldova, hindi ka magugutom. Sinalubong ang mga bisita ng homemade na alak at mamaliga. Ang mamaliga ay lugaw na mais na may keso at sour cream. Pati estranghero ay hahandaan ng mesa at sasabihing ikaw ay amin. Ang pag-anyaya sa hapag ay hindi lamang paggalang kundi kagalakan ng pakikasama. Sa isang gabi, pwede kang makapasok sa bahay ng di kilalang tao. Aalis ka bilang kaibigan. Aminado ang mga turista, ito ay isa sa mga pinakamainit na bansa sa Europa.
Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Moldova. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode tungkol sa isa pang cool na bansa. Paalam!